sa pag-ibig na makamtan. Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa Diyos lamang tayo makatatagpo ng tunay na kagalingan, tunay na kapayapaan. Hangarin natin ang Diyos lamang. Sa mga pagkakataong tayo nalayo o ipinagpalit natin ang Diyos sa mga panandaliang saya ng mundo na nagdulot sa atin ng kapahamakan at pagkakasala, piliin natin muli ang Diyos. Magbalik tayo sa Kanya. Aminin natin at hingin ang kapatawaran ng ating pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang langit at lupa ay iyong pinamamahalaan. Dinggin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Samuel kay Saul, "Pakinggan mo ang sinabi sa akin ng Panginoon kagabi." "Ano iyon?" Tanong ni Saul. Sinabi ni Samuel, "Noong una, ikaw mismo ang nagpakilalang ikaw ay hamak. Ngayon, ikaw ang pangunahin sa Israel, sapagkat hinirang ka ng Panginoon at pinahiran ng langis upang maging hari. Inutusan kanyang lusubin ang masamang bayan ng Amalek, at mahigpit na ipinagbiling puksain ang mga ito. Bakit mo sinuway ang utos ng Panginoon? Bakit mo pinag-imbutan ang mga ito? Hindi mo ba alam na ang ginawa mo'y malaking kasalanan sa Panginoon?" Sumagot si Saul, "Sinunod ko ang Panginoon. Pumunta ako sa pinapuntahan niya sa akin. Binihag ko si Agag na hari ng Amalek at nilipol ang mga Amalesita. Pinili ng mga tao ang pinakamainam sa mga tupa at baka, at hindi namin pinatay na kasama ng iba. Bagkus ay iniuwi namin sa Gilgal upang ihandog sa Panginoon." Sinabi ni Samuel, "Akala mo ba'y higit na magugustuhan ng Panginoon ang handog at haing kaysa pagsunod sa Kanya? Ang pagsunod sa Kanya ay higit sa handog, at ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa. Ang pagsuway sa Kanya ay kasinsama ng pangkukulam, at ang katigasan ng ulo'y tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pagkat sinuway mo ang Panginoon, aalisin ka sa pagiging hari ng Kanyang bayan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog, ni sa inyong mga haing sa dambanay sinusunog. Bagaman ang mga toro'y hindi ko na kailangan, maging iyang mga kambing at ang inyong mga kawan. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Bakit ninyo inuusal yaong aking mga utos? At bakit ang paksa ninyo ay sa tipan natutungod? Pag kayo ay tinutuwid, agad kayong napopoot, at niayaw na tanggapin yung aking mga utos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Kahit ito ay ginawa,
hindi kayo alumana. Kaya naman ang akala, kayo't ako'y magkaisa. Ngunit ngayong panahon ng kayo'y aking pagwikaan, upang inyong maunawa ang ginawang kamalian. Ang parangal na nais ko na sa aking ihahain, ay handog ng pasalamat, pagpupuring walang maliw. Akin namang ililigtas ang lahat na masunurin. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ng mga Pariseo. May lumapit kay Jesus at nagtanong, bakit po nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga alagad ng mga Pariseo, ngunit ang mga alagad ninyo'y hindi? Sumagot si Jesus, makapag-aayuno ba ang mga panauhin sa kasalan, samantalang kasama nila ang lalaking ikinasal? Hindi. Kapag wala na ang kinasal, saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong kayo sa lumang kasuotan. Pag-urong ng bagong kayo, mababatak ang luma at lalong lalaki ang punit. Wala rin namang nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat, sapagkat papuputukin ng alak ang balat. Kapwa masasayang ang alak at ang sisidlan. Bagong alak, bagong sisidlang balat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga mga kapatid. Ngayon po ay Lunes sa ikalawang linggo sa karaniwang panahon. At narinig po natin dito po sa ating ebanghelyo na nagtatanong tungkol sa pag-aayuno. Next month po, magpapasok na po tayo sa panahon ng pag-aayuno. At maganda po yung date ng pag-aayuno natin ngayon. Yung Ash Wednesday ay February 14. Ayos na ayos po yan. Okay, bakit nga ba nag-aayuno? Nag-aayuno ka ba para pumayat? Hindi naman po, pwede po yun, to be healthy. Kasi talaga po kailangan ng katawan natin mag-cleansing. Gano'n naman pag nag-aayuno po binabawasan yung pagkain at may mga pagkakataon, nag-i-skip ka ng meals, pero kung mag-i-skip ka, siguraduhin mo kapanalig, maraming tubig ang ininom mo. Pero meron pong spiritual aspect ang pag-aayuno. Kapag nag-aayuno po kasi tayo, yun nga, nandun yung gutom, nandun yung nilalet go natin. So, ang nagiging sentro po lalo ng ating buhay ay ang Diyos. O kapanalig, yun ang nangyayari kapag tayo nag-aayuno. Naranasan mo na ba yun? Na-experience mo na ba yun? Nag-ayuno ka, ang nangyayari, nagiging sentro lalo, lumalalim. Yan po talaga kasi, lumalalim yung pananampalataya natin. Parang ang Diyos at ang Diyos lamang, wala nang iba. At kapag naging sentro naman ng ating buhay ang Diyos, yun nga, sa pag-aayuno, mararamdaman natin yung gutom, hindi lang yung sariling gutom, because yung gutom ng ibang tao, nagugutom din. Kaya tutulong tayo magmamahal. At ito po kasi nga ang Diyos lamang ang nagiging sentro kapag may hiningi ka. Totoo po experience ko to, experience ng marami. Kapag may hiningi ka sa iyong pag-aayuno, sa iyong pagdarasal, yung pag-aayunong totoo po yung pag-aayuno na nagdadasal ka. Hindi lang nagda-diet, yung pag-aayuno na nagdadasal ka.
Yung pag-aayuno na nararamdaman mo yung sakit ng iba, kung kaya't maglilingkod ka, magpapakain, dadalaw sa may sakit, magmamahal, maglilingkod ka. Yung pag-aayuno na ito, anuman ang hilingin mo, ipagkakaloob ng Diyos. Kasi nga, nakikita mo, mas mahalaga ang Diyos sa lahat kaysa anumang pagkain, kaysa anumang material na bagay. Nakikita mo, ang grasya ng Diyos dumadating sa buhay mo. Kaya kapag nagdasal ka, talagang igagrant yung pinagdadasal mo eh. Kasi nga, nakafocus ka na sa Diyos lamang. Nakikita mo ngayon, ang grasya ng Diyos gumagalaw. Marahil hindi pa yung pinagdadasal mo, pero itong babasahin na to, babasahin ko. I will read the Word of God. Ay, bubuksan ko yung radyo ko, Radyo Veritas. Magsisimba ako, makikinig ako, dito sa sermon ng pare, dito sa talk. Ito maganda yung program dito. Sa Veritas, pakikinggan ko. Kumbaga nagiging open ka kapanalig eh. Hindi pa natatanggap yung blessing, pero nagiging open ka tapos dinadala ka ng Diyos dahil sa pag-aayuno, sa pagdarasal, sa pagmamahal, dinadala ka ng Diyos para makarating ka doon sa inihanda niya na pagpapala para sa iyo. Kaya nga po sabi ni Jesus, mag-aayuno ba to? Bakit mag-aayuno sila? Kasama nila yung lalaking ikinasal. Kapag hindi na nila kasama yun, mag-aayuno sila. Kapag nag-aayuno nga, para makita ang Diyos, lumalim ang pananampalataya sa Diyos, mas maramdaman ang Diyos. Kasama nila ang Diyos eh. Kasama nila si Jesus. So bakit ba mag-aayuno? Pag alis na Jesus, pag-akyat sa langit, iyon. Gagawin yung pag-aayuno kasi napakahalaga ang pag-aayuno. Pero ang purpose ng pag-aayuno, para makilala, makita ang mukha ng Diyos. At ito po kapanalig, sabi ko nga kanina doon sa program natin sa Healing Touch, kapag nagiging sentro na ng buhay mo ang Diyos, talagang mas magtitiwala ka sa Kanya. Talagang iaasa mo, ipagkakatiwala, isusuko mo ang lahat-lahat sa Diyos. At may mga pagkakataon po kasi napakahirap. At para bagang gusto mo nang sumuko. Pero sa pag-aayuno, pagdarasal, sa pagkakawang gawa, kesa sabihin mong, Lord, bakit nangyayari sa akin ito? Nagsisimba naman ako, tumutulong naman ako, naglilingkod naman ako. Bakit biglang may babayaran? Bakit di makabayad? May magkakasakit, mauospital, biglang may sasabihin hindi maganda yung ibang tao, nagpapanik tayo. Parang sinisisi natin ang Diyos, Lord, bakit nangyari sa akin to? Nagpapakabait naman po ako. Actually, kapanalig, pwede mo namang itanong kay Lord yan. Pero pagkatapos mong tanungin ang Diyos, Lord, bakit nangyari sa akin to? Tanungin mo rin si Lord, Lord, ito po yung nangyayari sa akin. Ano po yung gusto nyo na gawin ko? Ano po yung gusto nyo na gawin ko? Kapanalig, isang benefit yan nung pag-aayuno. Yung bang naging focus ka nga sa Diyos, ang nakikita mo ngayon, hindi yung gagawin mo lang, bagkus yung gagawin mo na gusto ng Diyos. Kapanalig, ang sarap sabihin ito. Kapag may matindi yung problema ko, matindi yung mga pagsubok sa buhay ko, ito yung sinasabi ko, Lord, ano pong gusto yung gawin ko? Kasi nahihirapan po ako. Talaga, Lord, di ko na alam kung ano gagawin. Paano yan? May mga pagawain dito, may problema dito sa parokya. Anong gagawin ko po, Lord? Ano po bang gusto yung gawin ko? Basta dito pa rin po ako, maglilingkod pa rin ako. Dito pa rin ako, pari pa rin. Dito pa rin ako, magdadasal pa rin. Dito pa rin ako, server niyo pa rin. Pero ano po ba ang gusto yung gawin ko? Doon naman talaga. The Holy Spirit will work on you. Ibubulong ni Holy Spirit sa'yo, sa puso mo, ito gawin mo. At kapag nagbulong ang Holy Spirit, kapanalig maghanda ka ng ballpen at papel. Isulat mo. Kasi baka makalimutan mo. Okay, ilagay mo sa cellphone mo, i-text mo dun, i-save mo dun. Talaga gagabayan ka ng Holy Spirit. Yun yung nangyayari sa mga nag-aayuno.
Yan yung mga nangyayari sa mga nagdadasal talaga. Maririnig mo kasi ang boses ng Diyos. Maririnig mo. Yan yung problema dito sa first reading po natin eh. Si Haring Saul, hindi niya narinig ang boses ng Diyos. Ewan ko kung sinong napakinggan niya. Buti na lang nandiyon si Samuel, alam niya yung boses ng Diyos at sinusunod niya ang boses ng Diyos. Sa pagdarasal, pag-aayuno, pagmamahal, maririnig mo ang boses ng Diyos. And then, kahit mahirap, magtitiwala ka. Dagtong ko lang po yung sinabi ko kanina, yung God will make a way. Totoo yan. Kung di mo makita yung paraan ng Diyos, suggestion ko kapanalig, you make sacrifices. Magdasal ka. At pwede mong gawin yung pag-aayuno. Kung parang sarado lahat ng pinto, dead end lahat, mag-ayuno ka, magdasal ka, maglingkod ka. And then makikita mo, God will make a way. Kahit parang wala na. Even when there seems to be no way. Kahit parang ginawa mo na lahat pero wala pa rin nangyayari. Kapanali, God will make a way. Magugulat ka. Alam po natin yung kanta na to, di ba? Ito po yung kinanta ni Don Moen para dun sa funeral nung kanyang pamangkin. Kasi po yung pamangkin niya, 4 sila magkakapatid. Tapos may kapatid siyang babae. Tapos nandun yung tatay, nabangga yung kotse nila. Tumilampon silang lahat. Hinanap ng magulang yung mga bata. Yung tatay, doktor, nirevive yung anak niya. At habang nire-revive yung anak, narinig daw ng tatay, sinabi sa kanya ng Diyos, "Your son is now mine. Take care of your other children." Yung anak mo, akin na siya ha. Alagaan mo ibang anak mo. Ayun o, puntahan mo sila. Yung anak mo, akin na siya. Ako nang bahala sa kanya. Take care of your family. Nung funeral po, nung bata, ito yung kinanta ni Don Moen. At ang sabi, sinulat daw po niya ito nung araw mismo ng funeral na yun. God will make a way. God will make a way. Kahit parang wala na. Parang dead end na. Yung parang isusuko mo na. Ayaw mo na eh. Give up ka na. Pero kapag nagdasal ka, Lord, anong gagawin ko? Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa sitwasyon na ito. Lord, may solusyon pa ba dito? Anong gagawin ko? Pero sige Lord, gagawin ko lang magdadasal pa rin ako, susunod pa rin ako sa'yo. Magfa-fasting ako, mag-aayuno ako, maglilimos ako, magdadasal ako. Susunod pa rin ako sa kalooban mo. And then, habang ginagawa mo yung kaya mong gawin bilang tao, ginagawa na ng Diyos yung imposible sa buhay mo. God will make a way even when there seems to be no way. God will perform the impossible. Yan ang nangyayari kapag tayo nag-aayuno. Ang Diyos mas nagiging maliwanag sa ating paningin. Nakikita natin, God is our greatest need. Siya yung pinaka kinakailangan natin sa ating paglapit sa Diyos, sa ating pagdarasal. Tunay nawang makita natin ang Panginoon. At sa pagsunod mo sa Kanyang kalooban, makikita mo, ang Diyos ang gumagawa ng paraan. Amen. Manalangin tayo sa Diyos Ama upang mailapit niya tayo sa pinahahalagahan ng Ebanghelyo upang mapanibago ang simbahan at ang sandaigdigan. Panginoon ng banal na piging,
panibaguhin mo kami. Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Ang simbahan, ang bayan ng Diyos, at ang mga pinunong lingkod nito, naway sundin ang udyok ng Espiritu Santo na ipahayag sa mga tao sa ngayon ang laging napapanahong mensahe ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Sa mga pinagkalooban ng tungkuling pangasiwa, paggawa ng batas, at paghuhukom sa lipunan, naway lagi nilang ilagay ang pangkalahatang kabutihan ng tao, higit pa sa ipinatutupad ng batas. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Tayong lahat naway maging bukas sa mga puso sa mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos kay Kristo, sapagkat higit na mahalaga ito sa alinmang sinaunang relihiyosong kaugalian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Tayong lahat naway maging mga daan ng mapagmahal na pag-aaruga ng Panginoon sa mga may karamdaman sa pamamagitan ng ating pagbibigay ng kalinga at balasakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Ang mga pumanaw, naway makatagpo na walang hanggang kapayapaan sa piling ng Panginoong muling nabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Ama naming nasa langit, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Turuan kaming mamuhay bilang bagong sambayan ng pinalaya sa pamagitan ng pag-ibig ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang katulad ng halimuyak ng insenso, umaakyat sa kalangitan. Manalangin po tayo mga kapatid upang itong ating pag-aalay ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain sapagkat tuwing pinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-alay, ang pagliligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Manaming makapangyarihan. Tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mo, ito ay aming maihayag. Kahit ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami rin na iyong pinakikiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu,
Gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisan, kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati iyon, niabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin kami sa pag-ibig. Kay San Francisco, aming Santo Papa, ni Honesto, aming Obispo, at ng Tanang Kaparian, alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kanyang kabyak ng puso, San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng Panginoong Hesus, tumawag tayo sa ating Ama na nasa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa
bukod sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang niiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin po tayo ng kapayapaan. Kapayapaan po. Kapayapaan po sa bawat isa mga kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga ginigiliw, naririto si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Siyang gagawa ng paraan. Halina tanggapin si Jesus sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Birhen ng Katotohanan. O sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krusan tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod. Ipanalangin mo kami, O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama na pagmahal, padaluyin mo sa amin ang batis ng Espiritu ng iyong pag-ibig
upang kami pinapagsalo mo sa pagkaing iyong bigay para kami pagbuklo rin ay magkaisa sa pananalig sa iyo sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapanalig, magkakaroon po tayo ng misa. Kapanalig, huwag mong haraping mag-isa yan. Sa iyong pagdarasal, sa iyong pagtulong, sa iyong pag-aayuno, makikita mo, God will make a way. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo, ingatan kayo ang inyong pamilya at mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Naihain ng banal na misa, umayo kayo sa kapayapaan, ibinabahagi ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salutaris hostia, which elipan dis hostium, bella premun hostilia, darobur fer auxilium, unitrino que Domino, sit sempiter na gloria, qui vitam sine termino, nobis donet in patria. Amen. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo maniklud at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalo't higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Ngayon din dalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala na ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Sukristo, ang Kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo
bilang pagtubo sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ng banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Panalangin ng pagbabasbas, makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw, ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala, pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kami, dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatiliin kami sa kapayapaan at sumaminawang lagi ang iyong pagpapala. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat vitui restet fides supplementum sensum defectui genitoque lauset jubilatio salus nor virtus quoque sit et benedictio procedenti abur troque comparsit laudatio. Amen. Panem de cielo prestis eis. Omne delectamentum in se habente. Oremus. Deus qui nobis ob sacramento mirabili, passionis tui memoriam reliquisti, tribueque sumus.
ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tui fructum, in nobis iuta sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Purihin ng Diyos. Purihin ng Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Yesu Cristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Yesu Kristo, Diyos sa totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamalmalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Yesu Cristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Yesu Kristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ng Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ng Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ng dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ng dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ng kalininis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang kanyang malwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo.